natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan! Asong kriminal laban sa ilang kawani ng DPWH at mga kontratista na isampa na sa Office of the Ombudsman. Balitang Bayan! Pagpupursige ng Kongreso sa investigasyon sa flood control projects dapat ipatigil sa oras na itatag ang Independent Commission ayon sa isang mambabatas. Balitang Bayan! Kilos protesta kontra katiwalian sa gitna ng investigasyon sa maanomalya umanong flood control projects inilunsad sa EDSA Shrine. Balitang Bayan! Mga Pilipino naman sa Nepal ligtas sa kabila ng malawakang kilos protesta. Balitang Bayan! Rita sa ibayong dagat, suspect sa pamamaril at pagpaslang sa social media influencer at supporter ni US President Trump tinutugis na. Balitang Bayan! Sa sports, Pinoy Olympic bronze medalist Yumir Marcial sasabak sa ring laban kay Venezuelan power puncher Eddie Colmenares sa Thrilla in Manila anniversary. Balitang Bayan! At sa showbiz, Chris Aquino matagumpay na sumailalim sa surgery. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan! kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay Setyembre 11, taong 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan ng impilang may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Nyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan! Oras po na 5 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bago tayo magtungo sa maiinit po na detalye ng mga balita, alam mo yung pupunta natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Kahit na mainit ang mga issue, medyo may good news naman tayo dahil wala pong LPA na binabantayan ngayon ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa rin pwedeng pa-easy-easy dahil may easterlies po na aktibo ngayon sa may Luzon at Visayas. Maaari po itong magdala ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala dako tayo sa Baguio City. Asahan po ang mga pagkulog at pagkidlat sa loob ng 3 araw from Friday pati na rin po sa inyong weekends. Pero ang temperatura medyo bumabawi naman, malamig between 16 to 24 degrees Celsius. Legazpi City naman po medyo hindi maganda ang maaaring bumungad sa inyo over the weekends. Simula pa bukas Friday hanggang Sunday, asahan po ang mga pag-ulan pero ang Friday sasamahan pa po ito ng thunderstorms pero may chance pa rin naman na sumikat po ang araw. Between 25 to 31 degrees Celsius ang expected temperature sa Legazpi City. Naga City naman po, asahan po ang pagkulog at pagkidlat din for 3 days straight pero ang Friday sasamahan pa ito ng mga pag-ulan pero may chance pa rin naman na magpakita si Haring Araw. Between 24 to 31 degrees Celsius naman ang temperatura. Samantala, sumikat ang araw kaninang 5:45 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:01 p.m. At reminder, 104 days to go po before Christmas. Sayang, wala yung material ata natin pero maraming pera doon sa material na yon. Sana'y mapamahagian man lang kahit konti. Pero mas maganda pa rin po kung ang pera na tinatamasa natin ay galing sa tama. O yung maganda diyang ipakita, yung bulto-bultong pera. Oo, yung kala mo bagong print. Oo, maganda Grabe. yung live na live. Tapos Sana nakalatag sa table, no? Sa billiard table. Billiard. Maganda yan. Sana all. Sarap buhay. Pero yan muna ka latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Balitang Bayan! Sa detalye nga po ng mga balita, formal nang inihain ng Department of Public Works and Highways ang kasong kriminal sa Office of the Ombudsman laban sa 20 opisyal ng kagawaran at 4 na kontratista kaugnay sa maanomalya umanong flood control projects.
Pinangunahan ito ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pinangunahan po paghahain ng reklamo na kinabibilangan ng mga kasong malversation sa pamagitan ng falsification of public documents, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Government Procurement Act. Bilang sa mga sinampahan, ang mga kontratistang sina Sara Diskaya, gayon din ang ilang DPWH engineers, ang mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Balitang Bayan! Naniniwala naman si Akbayan Party List Representative Jel Jokno na hindi na dapat pang iporsige o ipagpatuloy ng Kongreso ang investigasyon nito sa sinasabing maanomaliang flood control project sa oras na simulan ng Independent Commission ang pagbusisi nito sa naturang kontrobersya. Ayon kay Congressman Jokno, dapat ipagkatiwala sa nasabing komisyon ang pag-iimbestiga lalo't hindi naiiwasan ang conflict of interest sa panig ng mga mababatas. Dapat anyang gawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission ng sapat na kapangyarihan gaya ng pagbibigay ng immunity sa mga maaring lumutang na testigo o whistleblowers. Dapat talaga magkaroon ng isang independent investigation na yung mga uupo doon ay hindi mga mambabatas, kilalang mga nire-respetong mga kilala sa iba't ibang mga fields na nakakabahagi dito. For example, maganda kung meron tayong retired justice na kilala, na respetado. Meron tayong mga experts sa engineering. Meron tayong mga experts sa financial analytics. Yun yung, actually kahapon, nag-file na kami niyan. Nag-file kami ng bill na magkaroon na ng independent commission at bigyan siya ng sapat na ngipin ng powers para makapag-compel ng production ng documents, makapag-contempt kung kailangan mag-contempt, makapag-bigay ng immunity. Halimbawa, may mga whistleblower. At pati mag-recommend ng witness protection. Nandun naman ang kongresista na hindi rin anya maikakaila ang tila pagtuturuan sa magkahiwalay na investigasyon sa Senado at Kamara na nagdiriin sa ilang opisyal o ilang miyembro ng mataas at mababang kapulungan. Ako mismo, kung tatanungin yung aking personal na opinion yan, ay it would be more prudent. Mas maganda sana kung wag munang tumuloy. I-defer muna ng Kongreso yung kanilang investigasyon. Pwede, actually, kung tutusin, pwede naman ituloy dahil iba ang layunin eh. Okay. Ang purpose ng congressional at Senate investigation in aid of legislation. Yes, exactly. Kaya lang, sa nakikita natin ay parang nagtuturoan yung mga witness, di ba? Pag nasa Senado, may tinuturo nasa Kongreso. Pag nasa Kongreso, may tinuturo ng mga senador. Kaya dapat nga independent commission na ang mag-imbestiga dyan. Pwede naman defer lang muna ng, let's say, ng House of Representatives ang investigation. Kung ano mga lumabas na findings ng independent commission, ay magagamit yon para makapaggawa ng mga batas na para hindi na maulit yung ganitong klaseng sobrang grabe na corruption. Po, tinig ni Akbayan Party List Representative Attorney Chel Jokno sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Samantala, naglunsad ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo sa gitna na rin ng investigasyon ng Kongreso sa maanumalya umanong flood control projects. Mga magnanakaw, ikulong, panagutin. Yan po ang sigaw ngayon ng mga naturang grupo at mga rallyista na nakiisa sa kasalukuyang demonstrasyon sa EDSA Shrine. Kabilang sa mga nakiisa ang Akbayan Party List, Tindig Pilipinas, Kabayan, Bayan Muna, Youth Against Kurakot, Partido Manggagawa at Kalipunan ng Kilusang Masa. Layunin nga ng nasabing protesta na kondenahin ang sinasabing katiwalian sa pamahalaan hinggil sa gitna na rin ng issue o kontrobersya sa flood control projects at ang patuloy umanong umiiral na korupsyon sa bansa. Samantala, bago inilarga ang protesta, nag-alay muna ang mga nasabing grupo ng misa
sa Shrine of Mary, Queen of Peace. Balitang Bayan. Iba pa rin balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nadamay sa malawakang kilos protesta, maras na kilos protesta sa Nepal. Kasunod na rin ang social media ban na binawi rin ng gobyernong kalaunan. Nakikipag-ugnayan na sa Filipino community sa Nepal ang Philippine Embassy sa New Delhi at ang sa New Delhi, India at ang Honorary Consulate General sa Kathmandu, Nepal upang tutukan ang sitwasyon ng mga OFW. Sunod nito, pinayuhan naman ng DFA ang mga Pinoy sa Nepal na manatili sa kanilang bahay o sa kanilang mga tinutuluyan para sa kanilang kaligtasan at iwasan ang mga matataong lugar. Balitang Bayan. Nagkaroon na ng pagbabago sa komposisyon ng mga miyembro ng Commission on Appointments sa Senado kasunod ng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Sa 12 senador na magiging miyembro ng CA, 7 ay mula sa majority bloc na binubuo nina Senators Risa Ontiveros, Loren Legarda, JV Ercito, Rafi Tulfo, Mark Villar, Ping Lacson at Lito Lapid. Habang 5 ang nagmula sa minorya, kabilang binubuo nina Senators Joel Villanueva, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Jinggoy Estrada. Samantala, pinangalanan na rin ang iba pang bagong chairperson ng ilang Senate committees gaya ni Senador Camille Villar bilang bagong chairperson ng Committee on Economic Affairs, Senador Lito Lapid, chairman ng Committee on Cooperatives, at Senador Kiko Pangilinan bilang bagong chairman ng Committee on Justice and Human Rights na siya ring magiging kinatawan ng Senado sa Judicial Bar Council. Balitang Bayan. Nanindigan naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na magpapatuloy pa rin ang kanyang partisipasyon sa Senado kahit na nailipat na siya kahit nasa minority block na siya. Ayon kay Senador de la Rosa, kahit natanggal na ang kanyang kapangyarihan sa committee chairmanship, mananatili siyang nakatutok sa mga diskusyon at investigasyon ng mataas na kapulungan. Samantala, matapos namang ilipat ang chairmanship ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs kay Senador J.V. Ercito, umaasa pa rin si De La Rosa kung mananatili sa kanya ang hawak na Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. So far no, yung hawak ko na committee dati nung nasa majority block pa ako ay yung Committee on Public Order and Dangerous Drugs at saka yung isang committee ng Civil Service, Government Organization and Professional Regulation. I was informed na yung Public Order and Dangerous Drugs ay kinuha na sa akin at ibinigay kay Senator J.B. Ercito. Okay. At ito namang sa Civil Service, I am just waiting for the instructions kung ma-retain ba ito sa akin or merong kukunin ito sa akin in favor of any member of the majority. Yan po ang tinig ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Oras po na 16 na sandali makalipas ang alas 12 na tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng impilan. Makupad na aksyon ng COA sa anomalya umano sa flood control projects. Pinuna ng isang mambabatas. Ang detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Nagisa sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang Commission on Audit o COA dahil sa mabagal na pag-flag o pagsita sa irregularidad at maanumalyang flood control project sa bansa. Natanong sa pagdinig ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando kung alam ba ng COA ang mga ghost at substandard projects sa ilang mga lugar tulad na lamang sa Kalumpit at Malolos, Bulacan, maging sa San Pedro, Laguna. Ayon kay COA Chairperson Gamaliel Cordoba, nagsasagawa na sila ng fraud audit sa mga proyekto ng flood control kasabay na pagpapalabas ng notices of disallowance.
Naglabas din ng Audit Observation Memorandum ang COA laban sa DPWH 1st District Engineering Office matapos mapag-alaman na hindi nakapagsumite ang mga ito ng disbursement vouchers. Iginit ni San Fernando na ngayon lang inuungkat ng COA ang naturang mga proyekto gayong maraming posibleng proyektong pang-infrastruktura ang hindi nasusuri. Paliwanag naman ni COA Director Tracy Ann Sonico, simula pa noong 2016 ay mayroon na silang Consolidated Annual Audit Report sa mga questionabling infrastructure project kung saan ay mahigit 8,000 proyekto ang naisyuhan ng Notices of Suspension laban sa DPWH. Nagkakalaga ito ng 303 billion pesos. Notices of Disallowance laban sa 1,985 na projects nakatumbas ng 5 billion pesos at Notices of Charge laban naman sa 54 na proyekto na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Kaugnay nito ay pinagsusumite ng mambabatas ang COA ng listahan ng lahat ng mga supervising auditors na nakatalaga sa flood control projects at ang pertinent documents na may kinalaman sa 10 taong Consolidated Annual Audit Report. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Senador Ping Lacson may hawak na posibleng ebidensya sa akusasyon ng dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez na nagdala ng kickback sa staff ng isang senador. Sinong senador kaya yan? Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Nagtungo daw sa Senado noong August 19 ang umano'y kontratista ng flood control project sa Bulacan na sinasabing kausap ng tauhan ni Senator Jinggoy Estrada ukol sa obligation o kickback sa proyekto. Sinabi ni bagong Blue Ribbon Committee Chairman Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, inireport sa kanya na nakita sa CCTV footage ng Senado ang isang nagngangalang Mina ng WJ Construction. Si Mina ang binanggit ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na kausap daw ni Beng Ramos na manoy staff ni Estrada. May inisyal na impormasyon na si Lacson kung saang opisina sa Senado pumunta itong si Mina, pero susuriin pa daw nilang mabuti ang CCTV footages para ma-determina kung sa senador o staff ng senador ang pinuntahan nitong si Mina. Ipapatawag ni Lacson ang nasabing Mina sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na itinakda sa September 18. Ate Celi, pahayag ni Senate. Yes. Okay. Ito ba ay, bago tayo magtungo doon sa pahayag, itong Mina, ano to, kontratista ba? Tauhan. Sinasabing taga DWJ Construction. Okay. Hindi ko alam kung ito mismo yung kontratista, kung staff, basta itong Mina ay taga WJ Construction. Alright. Ito naman yung binanggit nga nitong si Bryce Hernandez sa kanyang pag-testify sa camera na kung saan ito daw yung kinakausap nitong si Beng Ramos na ang sabi naman ni Bryce, staff daw ni Senator Jinggoy Estrada, pero dininay naman ni Senator Jinggoy Estrada wala daw siyang staff ng pangalan ay Ben Ramos. So pakinggan muna natin ang pahayag nitong si Senator Panfilo Lacson. Again, as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina. Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Pero papatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya. Para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya yung napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence. Samantala, bilang humanitarian reason, sinabi ni Lacson na hindi niya ipapatawag itong Beng Ramos dahil sa medical condition.
Sinasabing ito ay nagkikimo dahil meron daw cancer pero hihingan ito ng paliwanag. Gayunman, sinabi ni Lacson na tinanggal na ito sa Blue Ribbon Committee, inilipat sa motor pool at ang pinaka-worst daw na pwedeng mangyari dito ay hindi na ma-renew bilang isang contractual employee. Una rito, maring tinanggi ni Senator Estrada ang aligasyon ni Hernandez na pagguha niya ng kickback mula sa flood control funds at hindi rin araw niya stop itong si Ben Ramos pero naging girlfriend daw ito ng dati niyang tauhan o empleyado. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Pulong Marcos, may nakikita pa ring pag-asa na masusolusyonan ang talamak na katiwalian sa bansa. Para naman sa Malacanang, Patrol 13, Gilbert Perdes. Bagamat sinasabing talamak na ang korupsyon sa bansa, may pag-asa pa naman daw. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng tila kawalan na raw ng pag-asang masusolusyonan pa ang katiwalian sa bansa. Sinabi ng Pangulo na may pag-asa pa naman daw at kailangang magkaroon ng pag-asa dahil kita naman anya nila ang mga dinadaing ng mga tao sa araw-araw na kaakibat na nga ng kanilang buhay. Iginit ng Pangulo na gagawin ng pamahalaan ng lahat kung ano ang kayang gawin sa kabila ng anyay kalaliman ng kabulukan ng korupsyon at lalim ng kalawang ng katiwalian. Inihalimbawa dito ng Pangulo na hindi makakagawa ng omelette kung hindi mo babasagin ng itlog na ang ibig sabihin anya nito ay kailangan magsakripisyo tisi ng ilang hirap kung nais na makamit ang isang minimiting bagay. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Kapag kakataon ito, tanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Police report, mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu nasamsam ng pulisya sa big-time drug supplier, illegal drug supplier sa Pampanga. Idetalye mo mula Central Luzon, Johnny Gole. Yes, umabot nga sa 510,000 pesos halaga nitong shabu ang nasamsam ng pinagsanib na operatiba mula sa Pampanga Police Drug Enforcement Unit at Purak Police Station sa bypass operations dito sa bisinidad ng Barangay Pasig, Purak, Pampanga. Sa ulat ni Police Colonel Eugene Marcelo, Pampanga Police Director, sa nasabing operasyon, isang Rambo o alias Rambo ang nasakutin grupo at nasamsam sa pag-iingat niya ang tinatayang 75 grams ng shabu at marked money na ginamit sa operasyon. Ayon dito sa ulat ng DEO operatives ng Purak Police Station at Pampanga Police Intelligence Unit, kabilang ito suspect sa high value target individuals at big time na tulak ng droga sa Pampanga na nakabase ang drug trading nito sa liblib na lugar dito sa bayan ng Purak, Pampanga. Karaniwan umanong sentro ng kanyang illegal na negosyo ang mga kalapit na syudad ng Angeles, Mabalaca, San Fernando at Piling Bayan sa Pampanga. Patuloy pa yung isinasagawang investigasyon sa suspeka para malaman kung sino at saan ito kinukuha ang supply na shabu. Ito ay sinampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 drug pushing at possession of illegal drugs in large scale sa piskalya sa ilalim ng RA 9165, kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang nasa kustodiya na ngayon ito ng Purak Police Detention Cell. Siya na peta, buhat ito sa gitna Luzon. Ito si Johnny Gole, Central sa Patrola, nag-ulat. Sa itulang may tutulak at DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Babalik po ang Balitang Bayan, makalipas lang ilang mga paalala, oras po natin. Engineer Gil John Reyes, 26 na sandali makalipas po ang alas 12. Sa pagpapatuloy po ng Balitang Bayan, sa ikalawang sigwada po ng mga tumatambay na balita sa oras na 29 na sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Inimok na ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang gobyerno na agarang aksyonan ng problema sa korupsyon. Ibinabala rin ni PCCI Chairman George Barcelon na posibleng makaapekto sa investor confidence at umusbong ang pangamba ng mga karatig bansa kung hindi mareresolba ang flood control scandal. Ayon kay Barcelon, hindi maiaalis sa mga negosyante ang mangamba, lalo't sila mga nagbabayad ng buwis at nagmumula rin sa tax at utang na ginagamit ng pamahalaan ang pagpapatayo sa mga infrastruktura.
Bagaman kapuri-purian niya ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtutok sa suliranin, lalo nang banggitin niya ito sa kanyang State of the Nation address, umaasa ang publiko ng agarang aksyon mula sa gobyerno. Samantala, umaasa si Barcelona mabibigyan ng gobyerno ng sapat na proteksyon ang mga testigo at magkakaroon ng mas matibay na ebidensya laban sa mga isinasangkot sa katiwalian upang maiwasan ang nangyari noong kasagsagan ng PDAF scam na nauwi sa pagbasura sa ilang kaso dahil sa kakulangan ng pruweba. Balitang Bayan! Samantala, ipinatigil muna ng Department of Public Works and Highways sa kanilang mga empleyado ang pagsusuot ng uniform habang nasa trabaho. Hindi po muna sila inoobliga na mag-uniform. Sa gitna ito ng kinakaharap na kontrobersya ng DPWH sa flood control projects. Wala namang ibinigay na detalye si DPWH Secretary Vince Dizon kung hanggang kailan ang suspension ng uniform policy. Gayunman, nilinaw ni Dizon na hiling ito ng Workers Union sa gitna ng mga napaulat na harassment laban sa ilang DPWH officials. Balitang Bayan! Inusisa naman ni Deputy Speaker Janet Garin ng Iloilo ang kontraktor na si Pacifico Curly Discaya hinggil sa kinita ng mga pagmamayari nitong construction firms na mula sa halos wala bago ang 2016 ay umabot ng bilyong-bilyong piso sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ang mag-asawang Discaya, may-ari ng St. Timothy Construction at iba pang kumpanya na nasasangkot sa mga questionableng proyekto ng DPWH ay nasa sentro ngayon ng investigasyon ng House Infra Committee maging sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa pagdinig ng komite sa Kamara, aminado si Garin na kaduda-duda ang biglaang paglaki ng kita ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga Discaya. Binusisi rin ng kongresista si Curly kaugnay ng financial statements ng kanilang mga kumpanya na isinumite sa Securities and Exchange Commission. Pinapakita sa dokumento ng mga kumpanya na konektado sa mga Discaya ay nagulat na walang kita noong 2014 at 2015 pero lumobo sa 99.2 million pesos lamang noon namang 2016. Gayunman, lumaki ang kita ng kanilang mga kumpanya, lalo pang lumaki sa 1 billion pesos o 942% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Balitang Bayan! Samantala, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Send-off ceremony sa PNP Augmentation Force sa Peña Francia Fiesta idinaos mula sa Bicolandia, Melvin Machado. Commitment, discipline at dedication. Ito ang ipinaalala ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., Bicol PNP Regional Director sa 520 PNP personnel na bahagi ng augmentation force para sa Peña Francia Festival sa Naga City matapos ang ginanap na send-off ceremony kaninang umaga. Ayon kay Police Brigadier General Babagay, makakatrabaho ng kapulisan sa pagbibigay seguridad sa mga deboto ng Berhen Peña Francia ang mula sa tropa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang uniform services. Kailangan ipakita umano ng kapulisan kung ano ang tunay na interoperability. Ang send-off ceremony ay hudyat ng full deployment plan ng PNP Bicol upang matiyak ang seguridad ng mga bibisita sa lungsod ng Naga sa buong linggo ng pagdiriwang ng Peña Francia Festival. Milyong deboto mula sa iba't ibang panig ng bansa ang inaasahang makikisa sa pinakamalaking Marilan Festival sa buong bansa. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, Lubao, Pampanga, LGU nagkaloob ng motorized deep wells at machinery sa Farmers Cooperative. Balik mula Central Luzon, Johnny Gole.
tumanggap na nitong farm inputs at machineries itong mga kooperatiba ng mga magsasaka sa bayan ng Lubao sa Pampanga. Ang nasabing donasyon ay mula sa inisyatiba nitong lokal na pamahalaan na matapos makamit nito ang Seal of Good Local Governance o SGLG 2024 na programa ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa lahat ng city at local government units sa buong Pilipinas. Pinangunahan nito si Lubao, Pampanga Mayor Esme Pineda na kinabibilangan ang ipinamigaya na mga equipments ay itong mga irrigation motor pumps, wheel at farm mini tractors na umaabot sa 1,153,000 pesos ang halaga ng nasabing mga farm inputs at machineries. Sa simpleng turnover ng nasabing mga farm equipments, sinabi nitong si Mayor Pineda na kaya prioridad niya ang nasabing mga proyekto mula sa napalalo ng cash incentive sa SGLG upang tumaas pa umano yung agricultural production ng mga magsasaka, lalo na itong palay sa Lubao na kabilang sa mga food basket ng Pampanga. Ito anya ay suporta ng kanyang liderato sa adhikain ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa programang food security sa bawat bayan at syudad. Bilang isa anyang agricultural municipality sa Pampanga, kailangan matiyak na walang shortage sa pagkain ng kanyang mamayan. Kasabay ng nasabing okasyon, pinuri nito yung mga farmers cooperatives at irrigators association sa Lubao dahil anya sa kabilang ng mga krisis sa pagsasaka ay patuloy sila sa kanilang industriya. Mula dito sa Gitna Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nagulat Simpilamiton Dumakat DWIC, nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Iba pa rin balita, Senador Tulfo nagbabala sa dumaraming kaso ng rentangay o karnaping incident. Babalik si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Go, Ate Selly! Go, go, go! Alright, babalikan po natin si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Posibleng kasuhan ng plunder na isang non-bailable offense na may parusang habang buhay na pagkakabilanggo ang mag-asawang kontraktor na sina Pacifico Curly at Sara Diskaya dahil sa kanilang mga inamin sa kanilang testimonya sa kamara kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sa pagdinig ng House Infra Committee nitong Martes, kinumpirma ni Batangas 2nd District Representative Jervil Jing kay Beatrix Luistro kay Diskaya ang laman ng affidavit nito na may petsang September 6 at una ng isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang dokumento na nilagda ng mag-asawang Diskaya ay nabanggit ng mga mambabatas at opisyal ng DPWH na umano'y sangkot sa kickbacks. Sa ilalim niya ng batas, kung higit sa 50 million pesos ang pinag-uusapan sa kaso, pasok ito sa paglabag sa anti-plunder law. Pero kung hindi naman naabot ng 50 million pesos, ay pasok naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nauna rito ay iginit ni Diskaya na lahat ng kanilang proyekto ay nakuha sa pamamagitan ng public bidding. Pero, nang igiit ni Luistro, inamin niyang naiintindihan niya ang magiging epekto ng kanilang affidavit. Binanggit din ng chairperson ng House Committee on Justice na sa pamamagitan ng paglalahad kung paano dumaloy ang pondo sa mga irregular na proyekto ay mistulang umamin si Diskaya sa plunder. Balitang Bayan. Balikan natin ang pag-uulat ni Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Senador Tulfo nagbabala sa dumaraming kaso ng rentangay o karnaping incident. Ate Selly. Nagbabala si Senator Raffy Tulfo laban sa lumalalang kaso ng rentangay o carnapping modus kung saan inireklamo ang mga individual na kumukuha ng sasakyan sa renta ngunit hindi na ito ibinabalik. Iginit ni Tulfo na dapat aksyonan ng PNP ang problemang ito kasabay ng paglilinaw sa umano'y irregularidad sa paghawak ng pulisya sa mga nakarnap na sasakyan. Binanggit ng senador ang kaso na isang Ford Everest na nawawala matapos iparenta sa isang Chinese national na si Wang Uyi. Ayon kay Tulfo, natunto ng may-ari ng SUV sa pamagitan ng GPS at nadiskubring nakaparada ito sa loob mismo ng Married Officers Quarter ng Campo Crame na tinutuluyan ng mga matataas na opisyal ng PNP. Kinwestiyon din niya ang magkakaibang paliwanag ng mga
PNP official hinggil sa insidente. Ayon sa anti-kidnapping grupo AKG, ipinarada ang sakyan sa loob ng kampo dahil sa kakulangan ng parking space, ngunit giit ng Headquarters Support Service, hindi otorisado ang pagpapark doon at kasalukuyang iniimbestigahan ang kaso. Binigyan diin ni Tulfo ang pangyayari ay nagpapakita ng pang-aabuso ng kapangyarihan at kakulangan ng pananagutan sa hanay ng kapulisan. Kaugnay nito, nanawagan si Tulfo sa bagong panguluan ng PNP na paigtingin ang kampanya upon sa kapatiwalian, kabilang na ang paglilinis laban sa mga ninja packs. Dito sa Patrol 19, sa Diego Bueno, para sa hindi lang metodong naka sa DWIP, nagbabalita ng tama, nagliling pa ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Okay, sa pagkakataon ito, nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, si Ginoong George Barcelon. Magandang tanghali po, Sir George. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po, sir. Magandang hapon po. Opo, magandang hapon po. Opo, salamat po sa pagpapaunlak ninyo, Sir George. Kayo ho ba ay kabilang din po sa mga grupo na nananawagan po ng accountability, pagpapanagot sa mga sangkot dito sa flood control program? Opo. Mga ibang 30 organization na supportado dyan sa itong issue nito. Kailangan merong matibay ng investigation na gawin ng gobyerno. Opo. So, ito ho kasi meron po nagpapatuloy po na hearing sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Ano ho ang take po ninyo rito? Kailangan ho ba paspasan na? Kailangan ho ba may managot na agad-agad, karaka-raka, Sir George? Alam ng sistema natin sa hustisya may procedure Kailangan they need to have their day in court. Opo. Pero at least naman importante na alam mo tungkol dito sa expose, galing kay President BBM sa SONA, di ba? So kailangan may follow-up, kailangan may conviction na talagang full commitment na kung sinong naka-assign na sa investigation committee na full power, no? Na kung maski na kung sino na may tao na mataas, they have to investigate. They should not leave any stone unturned. Ayan. At saka yung mga kung kailangan may protection program para kung sino mga mga witness o kanyan evidence para matibay yung nila yung kaso nila. But alam natin yung past scandal, yung Napoles, Janet Napoles, that was only 10 years ago. And then after 10 years, mas malaki itong scam nito sa flood protection. Opo. Kaya ang tama yan, talagang hindi lang dismayan, galit na. Opo. Kasi yung billion-billion na nawala, marami yung kuha dyan, di ba? Actually. But I leave it, I think the President is serious about this. Kaya linabas yung expose dito sa SONA. Kailangan may follow-up. Ang magandang development ngayon, si Senator Ping Lacson na-assign sa Blue Ribbon. So, alam na yung background ni At may Senator independent Lacson. commission tayo, Sir George. Oo. So, yung sana, hindi ko lang kung sino mga na-appoint sa investigation commission. Opo. Dapat meron din taga-private sector. Ayan. Opo. Sir George, ano ho nakikita po ninyong implikasyon po nito sa business sector, sa ekonomiya, nito pong napakalaking iskandalo po na ito? Oo nga. Unang-una, yung image natin. Lumabas, medyo di magandang yung lumalabas. Maski na sa ibang bansa. Opo. Ang pangalawa, yung mga kailangan na patuloy yung mga project, baka ma-suspend, ma-hold yung mga project na kailangan natin. Wag naman. Next year, sabi ni President, wala naman budget sa Department of Public Works. No? Ako naman, sabi ko, kailangan selective. May mga project na talagang kailangan at saka yung kung sino humahawak na credible, dapat patuloy natin. Alright. Kung hindi, total wala, mahirap di ba? May mga talagang project na kailangan mga big ticket projects pa. Di ba? At saka, gusto ko rin i-recommend, itong mga project nito,
dapat alamin ng mga tao yung taga yung kung saan ang tatayo ng project. Dapat maglagay sila ng laki ng billboard, timeline, na ito ang gagawin, ito ang mga petsa, para ang citizen, a civic organization, they can help monitor. Hindi katulad kung nangyari, umiikot si President BBM, nakita niya, itong mga daming ghost project. Linabas na yung pera kung saan na nawala, pero walang nagawa. So I think the civic group should be looked into some of this project, not to be involved in the budgeting, but involved in the checking. Para pero mo 3 taon na, kaya I was surprised, to be honest, no, I'm a businessman, taon-taon, we get to be checked by BRR, everything. Kailangan naman yan na system. But itong sana man, if we caught this earlier, if we caught this maybe 2 years ago, malaki na yung saving natin. Di ba? May kuha naman tayo Sana. I hope that will be some check and balance na ma-implement ng gobyerno. Opo. Sir George, yaman din lamang, sabi mo, sa business, though meron na po I don't know kung nakarating na rin sa iyo ito, no? Yung sa South Korea, no, ipinatigil ng kanilang presidente, yung paglo-loan, though meron na rin namang statement ang Department of Finance at Department Agrarian Reform, correct me if I'm wrong, 28 billion pesos loan ang pinag-uusapan. Ito kayang naging hakbang ng South Korea sa tingin ninyo, ano magiging epekto nito sa iba pang mga let's say mga ibang bansa, mga magpapautang sa atin, let's say Japan or mga investor, local or foreign investor. Ano ang magiging epekto po nito? Ang masabi ko lang, itong project na gustong support ng South Korea at saka may budget, I'm sure it's a worthwhile project. Pero sa ngayon, medyo duda sila sa sistema natin because of traffic corruption. Kaya itong gustong natin makita na maayos na sa investigation, sa mga sistema na maayos para matiwala sila sa pwede pa naman na matuloy yung project. Palagay ko hindi naman totally na nag-give up, give up ng Korea I think if we deal with this project investigation well, they would be given again the confidence that the money that they will provide will be properly used. Opo. Sa tingin nyo, Sir George, mataas pa ang confidence ng mga investors sa atin despite na meron tayong ganito napakalaki, kagaya mo sinasabi, malaking kontrobersya ito, mas malaki pa sa PDAP scam? Kaya depende sa itong investigation Depende kaya nasa kamay ng in a way ang commitment ni President BBM na for once and for all maging ang legacy niya na itong mga graft and corruption ng madalas nangyari sa DPWH can be stamped out once and for all. Pero hindi naman yan magiging rason para mag-alisan sila rito. Hindi naman. Okay. Hindi naman. All right. May ang mga negosyante they believe the rule of law. Kaya sabi ko, yung mga pangalan na lumalabas, you have to give them their days in court. Kung man they are judged guilty unless they're proven guilty. All right. Opo, Sir George, baka meron ka pa mga karagdagang panawagan, mga payo po sa ating mga kababayan, lalo po dito sa in any moment, pwede pong i-anunsyo ito pong komposisyon ng Independent Commission. Ang ano ko lang na mga taong bayan, meron naman tayong na dito sa batas, yung freedom of information. Yun. Kaya pwede naman gamitin natin. Di ba, may duda tayo sa mga kung ginagawa. Dapat gamitin natin itong batas na freedom of information. We can get information so that we are in the know. All right. Opo. Nako. Sige po, marami pong salamat, Sir George, sa inyo pong oras, sa inyo pong pagpapaliwanag. Magandang hapon po. Ingat po kayo, sir. Sige. Salamat Thank po. you. Si Ginoong George Barcelon,
ang chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Balitang Bayan. Nadala ibinida ng Mega World ang kanilang layunin na mapangalagaan ang kalikasan, kaya naman itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking developers na nangunguna pagdating sa usapin ng sustainability. Bilang isang organisasyon na nagtatayo at bumubuo ng malalaking urban projects sa buong Pilipinas, gaya ng McKinley Hill, Eastwood City, Uptown Bonifacio at Newport City, malaki ang papel na ginagampanan ng Mega World sa pangangalaga ng kalikasan at iba't ibang komunidad. Isa sa mga proyektong ginawa ng Mega World dito nakaraan ay ang pakikipagtulungan kasama ang Philippine Army sa Pag-alab Program. Layunin nitong paigtingin ang pagkakaisa ng mga Pilipino para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng mga komunidad. Balitang Bayan. Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala oras. 10 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alauna. Magpapatuloy pa rin ang ilang mga balita sa huling sigwada po ng Balitang Bayan. Wala umanong pagbabagong magaganap sa liderato ng Kamara at nananatili ang suporta kay House Speaker Martin Romualdez ng iba't ibang partido politikal. Ito ang tiniyak ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V bilang tugon sa tanong ng mga mamamayan kung may mga tangkang patalisikin ng leader ng Kamara. Ayon kay Congressman Ortega, nakakaisa ang Kamara patunay ng katatapos lamang na pulong na dinaluhan ng House leaders sa pangunguna ni Speaker Romualdez, Majority Floor Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at mga Deputy Speakers. Dumalo rin sa naturang pagtitipon ang mga leader ng Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at Partylist Foundation Incorporated. Nang tanungin kung ito ba ay matuturing na panibagong pahayag ng suporta para sa speaker, binigyang diin ni Ortega na sapat na ang mga kilos at larawan upang ipakita ang pagkakaisa sa Kamara. Samantala, itinanggi rin ng Deputy Speaker ang mga espekulasyon ng hidwaan sa loob ng Kongreso at muling iginiit ng malinaw na malinaw na walang nagbabago sa pamunuan. Balitang Bayan. Samantala, namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng medical equipment sa Casimiro Inares Senior Memorial National High School. Ang naturang inisyatibo ni Direktor Janet De Leon Mercado, ang naturang inisyatibo ay mamamahagi. Ito po ay kabilang sa mga ipinamahagi ng PCSO, ang mga nebulizers, blood pressure apparatus at oxygen tanks. Lubos naman ang pasasalamat ng principal at doktor at nurses ng naturang pagamutan sa inisyatibo ng PCSO. Samantala, matapos mamahagi ang PCSO, agad itong tumungo sa Asia Pacific Nazarene Theological Seminary upang maghatid naman ng food pack sa 15 pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Layunin ng PCSO na maghatid ng tulong at suporta sa bawat Pilipinong nangangailangan sa lahat ng komunidad sa bansa. Balitang Bayan. Ang tayo ng report. Pangulong Marcos nanawagan sa publiko na planuhin ang hinaharap at suportahan ang Social Security reforms. Ang pag-uulat nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na maging aktibo sa pagpaplano ng kanilang hinaharap sa pamagitan ng pag-maximize ng retirement at insurance benefits. Sa anibersaryo ng Social Security System o SSS, inilunsad ang Pension Reform Program kung saan magpapatupad ng taunang pension increase simula ngayong September hanggang taong 2027. Dito umapila ng suporta ang Pangulo sa publiko sa pamagitan ng paghuhulog ng tamang kontribusyon. Pinayuhan din ng Pangulo ang mga Pilipino na direktang may pag-ugnayan sa SSS at GSIS upang masiguro at may handa ang kanilang mga matatanggap na benepisyo sa hinaharap. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, 1,000 pisong ayuda para sa pambili ng gamot ng mga senior citizen isinusulong sa Senado. Isa pang report mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Upang makatulong sa pagbili ng pang-maintenance na gamot,
Inihain ni Senator Loren Ligarda ang Senate Bill number 164 o an act providing monthly maintenance medication support for senior citizens na naglalayong bigyan ang mga lolo at lola ng 1,000 piso na pambili ng gamot kada buwan. Ayon kay Senator Ligarda, tulong ito sa mga senior citizens na may iniindang sakit habang sila ay tumatanda. Ito ay pagpapatupad ng ating daw mandato na tiyaking sila ay magkaroon ng access sa murang pagpapagamot para manatiling mabuti ang kanilang kalusugan. Ayon kay Ligarda na siyang pangunahing may akda na Expanded Senior Citizens Act of 2010, hindi sapat ang discount para sa ilang senior citizen. Sa ilalim ng kanyang panukala, bibigyan ng maintenance medication support card ang kada senior citizen na hindi pwedeng ipasa sa iba o ipalit sa pera. Magkakaroon lamang ng card ang mga senior citizens kung ang kanilang reseta ay naibigay sa nakaraang 6 na buwan. Ito bilang pagbibigay pugay sa mga nakatatanda para mabigyang katuparan ang pangako ng Estado na pangalagaan ang mga senior citizens at tinitiyak na walang maiiwan sa kanila. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa hindi na metodong nakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang conservative influencer na si Charlie Kirk matapos barilin habang nasa event sa Utah Valley University sa US of A. Ayon sa mga otoridad, tinamaan sa leeg si Kirk dahilan ng kanyang mabilis na pagkamatay. Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect na sinasabing pumuesto sa bubungan upang barilin si Kirk. Inaalam na ang motibo sa pamamaslang pero ang nasabing pulong ay nakasentro naman sa debate hinggil sa gun violence sa Amerika. Si Kirk ang co-founder ng ng conservative group na Turning Point USA at naging bahagi rin siya ng election campaign ni US President Donald Trump noong nakarang taon bilang taga-suporta. Balitang Bayan! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Harapin ni Filipino Olympic bronze medalist Yumir Marcial ang Venezuelan power puncher na si Eddie Colmenares para sa undercard ng Thrilla in Manila 50th anniversary sa Oktubre 29. Hawak ng Pinoy boxer ang kartadang 6 wins, 0 loss at 4 knockouts. Habang bit-bit naman ni Colmenares ang 11-1 record at 11 knockouts. Kabilang po 11 knockouts. Sa lukuyan na sa matinding training si Marcial sa Las Vegas, USA para sa nakadakdang bakbakan upang masungkit ang bakanteng WBC International Middleweight title. Balitang Bayan! Alright, tayo po ay pansamantala po nagpapaalam pero bago tayo tuluyang bumitaw ay pasadaan muna natin ng pagbati po sa ating pong kapitbahay dito po sa City State si Ginoong Ray Balenya ng PhilHealth. Happy birthday! Happy birthday! Yan, si Sir Ray Balenya ng PhilHealth. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanila pong karawan ngayong araw po na ito ng Setyembre 11, taon 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Channel 23, ito po yung lingkod Drew Nasino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oy, babatiin ko lang pala, nakalimutan ko pala. Happy birthday din pala. Kalain mo kaya pala hindi namin mahanap, makontak si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Muntik ko nang makalimutan si happy birthday, Commissioner Nepomuceno. At ang pagbati po na yan ay, syempre, ang pagbati po na yan ay nagmumula po sa amin. Of course, pagbati rin mula kay John Ibanez ng Pasada Balita. Ito, ito pa, may mga humahabol pa ba? Yung pagbati pala mula din kay Attorney Juan Carlos Caloy Brillantes, ang Chief
Customs Container Control Division ng Port of Manila. Siya po ang hepe po dyan. Happy birthday. Happy birthday! Alright, sige. Susunod na po. Susunod na DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael.